Ang Lakers at Warriors ang dalawang team ngayon na sobrang laki ang pinapakitang interes para makuha ang veteran center na si Al Horford sa free agency. Pero ngayon sa bagong report hindi nagpapahuli ang Denver Nuggets sa usapin na yan. Ang baga pa sa trade deadline, nagbawas na ng malaking contract sa lineup. Inuna si Porzingis papunta sa Atlanta Hawks, sinundan agad yan ni Holiday. May mga rumors pang lumabas about sa trade nitong superstar nilang si Jaylen Brown, pero pinutol yan agad ng GM ng Boston Celtics. Si Horford nakikita ng mga analyst na pwedeng nag-aantay lang ng pinakamagandang offer mula sa maraming team na interesado sa kanya. Dalawa lang yung pinagpipilian niyan ngayon, it's either na mag-retire o pumirma ng bagong contract as a free agent player. Hirap ang Boston na bigyan siya ng magandang contract dahil nasa ilalim na to ng luxury tax. Matagal nang kulang ang Warriors sa isang frontcourt big na may kasamang spacing at shooting, tapos ngayon nawala pa sa kanila itong veteran center nilang si Kevon Looney. Kaya ngayon kailangan ng mga to makakuha sa off-season ng isang versatile big. Si Horford na kilala bilang stretch 5 na center, kayang tumira mula sa labas at magbigay ng matinding impact sa depensa sa loob. Tugma mismo yan sa style ni Steve Kerr, motion of offense mga parekoy. Kaya nakikita na malaki ang interest ng Warriors na makuha ngayon itong si Horford. Kayang i-alok kasi ng Warriors ngayon ang taxpayer nila mula sa MLE na may projection na nagkakahalagang 5.7 million na nakikitang sapat para makabuo ng contract, at mas magiging realistic ang pagkuha ng Warriors dito kay Al Horford sa oras na makuha na itong si Kuminga sa sign-in trade deal. Makakaluwag ng halos sa 22 million sa cap space ang Warriors dyan, at paniguradong makakapagbigay ng mas magandang offer ang mga to para kay Horford bilang free agent player. Meron lang kasing 9.7 million contract per year itong si Horford sa Boston na nakikitang pwedeng bumaba ngayon mula sa 3 to 4 million dahil sa minimum veteran salary na lang nito. Ang Lakers gumamit ng 14.1 million non-taxpayer MLE para sa signing contract ni Ayton at Laravia. Meron pa silang access dito, pero dahil sila ang may mahigpit na limitadong team ngayon sa hard cap para sa second apron level, kahit may 8 na sila sa lineup, nag-sign pa ng contract si Hayes, plus may Kleber pa, gusto pa rin ng mga to na mag-add ng size at shooting sa center position para suporta nga kay Lolo Bron at Luka. Pwede nilang makuha si Horford gamit ang sobrang 2.4 million sa luxury tax nila. Hindi na pwedeng gumamit ang Lakers ng malaking exception, pero pwedeng mag-sign ng veteran minimum o gumawa ng sign-in trade para makuha si Horford. Ang tanong na lang kung mapipili nga ni Horford ang Lakers. At ang Denver ngayon ang team na sumasali sa usapang trade ni Horford. Hindi pa tapos ang problema ng mga to para sa front depth, kaya hindi pa rin sila tapos para kay Jokic. Dahil after ng trade ni Valanciunas sa Denver, ilang araw lang na-report agad ang pag-alis nito sa team at lumipat papuntang EuroLeague. Yan yung mga lumalabas ngayon mga parekoy. Kaya nawalan agad ng backup center ang mga to at kailangan nilang masolusyonan yan. Itong si Horford ang veteran center na minamata ng mga yan. Mas magiging realistic ang pagkuha nila dito kay Horford, lalo na't maluwag ang MLE ng Denver. Dahil nga sa pag-alis mismo ni Valanciunas, naaabot na sa 14 million non-taxpayer MLE na pwede nilang gamitin para sa isang malakas na free agent tulad nga mismo nitong si Al Horford. May sapat na budget ang Denver para magbigay ng malaking contract kay Horford kaysa sa ibang team tulad nga ng Warriors at Lakers na kaya lang magbigay ng veteran minimum. Kaya nakikitang ang Denver ang malakas na team para makakuha dito kay Horford at maugnay sa pangangailangan at nire-request mismo nitong si Jokic na maging backup center niya.